Hello mga ka-great. Ready na tayo. Papunta tayo sa ano. Punta tayo ngayon doon sa tataniman ng pechay. Yan yan. 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 Tapos magkarga ng bigas. Or pinakamaganda siguro bibili na lang ako ng bigas. Ay, sarado. Ayan, mga dala-dala namin mga kaldero. Para doon sa mga tao. May buta na rin pala ako dyan. Tanggalin mo siya sa pagkakapatong-patong. Para hindi na siya kalat. Meron na. Ayan mo siya. Pwede na yan. Para sa mga tao doon. May mga baso sila magamit. Ha? Doon naman tayo ngayon sa Pichayan. So dalhin ko mas malinis to. Para doon sa pagkontrol natin ng damo doon sa pre-emergent herbicide, para doon sa pagkontrol natin ng mga buto ng damo, nag-spray tayo right after ng mag-rotivate kasi ang sabi nga ni Rafi ay ihahanda na yung bed at pwede na sabugan. Pero ito nag-uulan, parang doon sa mga damo na luma, yung mga damo na nirotivate mismo, yung mga matatandang damo, may napansin sila na nabubuhay kasi hindi naman para doon yung in-spray natin kung hindi para sa buto yun. At the same time, kahit yung sa buto, pagka ganyang kapal ng damo sa ibabaw, hindi talaga pulverize pa yung lupa, ay sisibol po yun. So para sigurado natin na patay yung mga matatandang damo, mag-i-spray tayo ngayon ng glyphosate na 400 solution sa isang 16 liters knapsack sprayer. Hindi na power sprayer ang gagamitin natin, knapsack sprayer na. Magulo ang aking sa isang knapsack sprayer. Ang timpla natin na yan ay mga nasa 150 ml hanggang 200 ml para siguradong walang buhay na matatandang damo, kasi yung matatandang damo is as destructive mas lalo yun sa pechay kasi matatanda na yun kung gaano ka destructive yung mga bagong sibol na sumasabay sa pechay, ganun din mas lalo na yung mga matatandang damo kasi matigas. So ang papatay doon is hindi yung pre-emergent herbicide, kung hindi yung post-emergent herbicide. This time habang wala pa yung tanim, magagawa mo pa lahat kasi ang ilalagay natin, ang i-spray natin is yung tinatawag na non-selective herbicide, which is yung glyphosate. Gusto nga ni Rafi may kahalo pang 2,4-D. Pwede rin natin gawin para mas ma-maximize natin. Pero as much as possible, 2,4-D amine, huwag 2,4-D ester gamitin natin. Yung 2,4-D ester po kasi napakataas ng tinatawag na vapor action. Kahit na mga ilang araw po bago natin taniman yan, baka pag sibol ng pechay tapos nagkaroon na siya ng true leaves, wala niinitin, baka magkaroon pa rin ng tinatawag na vapor action pa rin yan sa dahon. It's very sensitive kasi nga po broad leaves po yung pechay. Kung mapapansin po ninyo, ginagawa na natin lahat yung mga dapat gawin habang wala pang sabog na pechay kasi mas mahirap na yan kapag may sabog na. Mahirap na tayo mag-control ng damo. Kaya ngayon pa lang, kung ano yung pwede natin gawin, pag-control ng buto, pag-control ng mga nag-regenerate o mga
nag-resurgence ng mga damo ay gagawin na natin as much as possible. Sa pambuto, ginamitan natin ng lupit sa emergent herbicide. Sa pang matanda na non-selective, ang ginamit natin is itong Grasero. Mura lang para ito, 1,090 na isang bilog. Ginamit natin is 150 to 200 ml per 16 liters of water. Papasok tayo ng barangay Calihon, papasok po tayo ng barangay Del Valle. Bumili na rin tayo ng bigas nila para maayos ang pag-resibo. Putik na tubig. Matindi pa lang inom ng bili. Rap! Patay na! Maputik na! Maputik na! Matik na. Pero madaling matuyo dito. Ay, okay lang yun. Pag nag-init, tuyo agad dyan. Ha? Hahasi ka na? May dala ka na seeds. Hindi, pero nakapag-spray ka na ng ano? Glyphosate? Na-spray mo na? Okay, na-spray mo na naman eh. Tapos nandiyan may bigas pakita. Okay lang. Mauubos nyo naman yan, matatako naman eh. Kasi boss, mayroon nga yung pinatitesting sa akin yung aking ahente. Yung dala yung mga litbago ganyan. Ano gayon? Nakikita ko sa iyo eh, glufosinate meron ka. Meron din akong glufosinate eh, kaya naubos. Yan yung pinatitesting sa iyo, most likely nakita ko yung galon eh. Tapos anong isa pa? Ang minihalo ko po doon yung 2,4-D. Anong 2,4-D natin? Store. Ester na talaga. Hindi ka madali yung ating ano? Amain lang pala yan. Amain. Wag sa ester. Amain. Oo, very good. Amain lang. Oo, sige. And then nandyan na po yung ating binne. Meron tayong Ramgo at meron tayong Iswes. Para malaman natin ang variety nila kung alin yung pinaka mas mabilis. Pero dati anong ginagamit mo? Ang ginagamit ko po dati, Pabito ng Iswes. Ngayon ako sa Ramgo. Ayos naman siya. Pabito rin yun ng Ramgo. Pabito pa rin. Okay. Sige. Haridigma yun. Sa Ramgo pala yung Haridigma, ano? Okay. Ano ba yung dala ko? Nakagamit ka na kundo? Nakagamit na rin ako. Dati kong produkto yun. Sa Alid ako dati. No? Ay actually kung walang ulan to, ang tigas nito. Ang tigas magkanal. Sasa? Ito? Access. Laki ng pakinabang oh. Hindi rin umubra eh. Tatanim eh talagang kinukuha agad namin para ikaw yung biyasa dito ha. Yung drainage muna, kanal. Tsaga-tsaga, pala-pala. Yung tiller. Kasi medyo madulas. Madulas ano. Anong gulong nilagay ninyo? Parehas po. Parehas walang ayaw umubra yung tiller. Mabuti pa yung isa sana, kaya nga lang, yung isa talaga dabis yun. Dabis talaga yun. Actually, pagdating, kahit sa dulo mo siya, tuwid yun. Ay nagka-problema eh, matagal kasi hindi nagamit. Nakakalimutan ko na naman yung ipamalit. Ano kaya? Tick burn. Ano malagay? Ay, puto na.
Gluposinate. Okay yan.